Taga naman po ng palasyo, ang banat ni Senadora Amy Marcos na bangag daw ang gobyerno dahil wala itong naitutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Hirit ni Palace Press Officer Claire Castro bakit walang imik ang senadora nung umamin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit siya ng iligal na droga. Dapat hindi rin daw nagtatago ng sama ng loob. Hindi. Actually, hindi lang daw fake news ang pinapakalat ng senadora, kundi nagtatanim pa siya ng puot at sama ng loob sa mga tao. Hindi naman daw tumitigil ng pagbibigay ng tulong ang administrasyon sa mga fisher folks at sa farmers. Dagdag pa ni Castro, malinaw na pamumulitika ang ginagawa ni Senador Amy. Ang isang obstructionist daw na tulad niya ay nakakaawa dahil puro kasinungalingan ang sinasabi ng senadora. Naniniwala naman ang palasyo na hindi susuportahan ng Iglesia ni Cristo ang anumang planong destabilisasyon. Babala pa niya sa kanila, huwag magpagamit sa mga gustong patalsikin ng Pangulo sa pwesto. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, mga kapatid, nanawagan sa mga miyembro ng Philippine Air Force na patuloy na igalang ang kanilang constitutional duty para bigyang proteksyon ang mga mamamayan at gayon din ang pagbibigay ng proteksyon sa ating demokrasya. Timing po yan sa pagdalo ng Pangulo sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force kaninang umaga na tsumempo rin doon sa rally dyan sa EDSA. Pakinggan po natin yung naging pahayag ni Senadora Amy Marcos sa pagdalo niya doon sa kilos protesta kagabi at yung sagot naman ng Malacanang ngayong hapon. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang sagot ni Jose Castro doon sa naging pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinarinig naman po natin kanina doon po sa unang bahagi ng ating programa.